Pinagtatawanan nila pagsasabi ni VP Sara na limitahan ng pag-travel, mas binibida nila yung ibaba na lang daw yung tax sa gas as per Lenny. Kung binaba yung price, lalo mauubos ang gas reserve. Actually, oo. Kasi meron tayong problema sa supply, di ba? In as much as we want the gas to be affordable, it doesn't mean that if you can afford to buy gas, bili ka lang ng bili, di ba? Meron din tayong problema sa supply issue kasi nga hindi natin alam pang ilang araw na lang yung gas na meron tayo di ba? O sige, pamurahin mo yan. Kahit naman sobrang mura niya na yan kung wala na tayong available na gas dito, di wala rin. 'Di ba? Tingin niyo ba kinakampihan ng mga tao, mga Duterte, just because Duterte sila? Alam mo, ayan yung mga yung mga self-righteous na, ay, dapat walang kulay at for good governance lang talaga, ganyan. Parang walang kulay. Pag dumating ang araw ng eleksyon, regardless, meron kang kulay. Either dun ka or dito ka. That's just the political structure of Philippine politics. Unless baguhin nyo ang sistema. As if naman yung mga Duterte supporters, pinili lang ang mga Duterte just because Duterte sila. Pinipili ng taong bayan ng mga Duterte exactly for that reason, good governance. Na dun tayo sa walang kulay. Ulul, sino kayo? Diba? Gusto nyo kayo yung piliin? Dun tayo sa walang kulay. Sino walang kulay? Ang problema kasi kay Bongbong, hindi naman niya kasalanan na magkakaroon ng gera sa Middle East It is something that a lot of countries are expecting to happen. Sabi nga ni PRRD, 2020 pa lang sinasabi na ni PRRD, worried ako sa Middle East kasi pwedeng girahin ng Israel ang Iran anytime. Yung sobrang lalim na moral disagreement nung mga Israeli at saka ng Iran 'di ba? So, grabe yung kanilang mga pinanghahawakan. And alam mo talaga na pareha silang hindi aatras ng, alam mo yon, yung hindi papahuli ng buhay. Pareha silang ganun yung diskarte nila. So anyway, yung gulo na yan is something that is well known to many countries. Ngayon, alam naman natin kung gaano ka-importante ang Middle East sa mundo dahil dyan nga nanggagaling ang karamihan ng supply ng petrolyo sa buong mundo. Ang Pilipinas, deregulated tayo. Ibig sabihin, ang presyo ng world market tungkol sa petrolyo ay magdidikta ng presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas. Malaki yung impact. So pag nagbago ang presyo ng petrolyo sa world market, may papasa yan sa consumer natin dito sa Pilipinas. Kasi wala man tayong caution Wala man tayong caution. Deregulated siya. So pag ang presyo ng bilihin, susunod yan sa presyo ng petrolyo. Ngayon, itong si BBM, ang unang niyang solusyon na naisip is, okay, tataas ang presyo ng mga bilihin. So therefore, bigyan natin ng ayuda ang mga tricycle driver. So, ang on paper, ang sinasabing ayuda ay 5,000 pesos para sa mga tricycle drivers. And there are 139,000 beneficiaries para dyan. Kung paano nila malalaman kung sino yan, hindi natin alam. Kung sino-sino yung mga tricycle drivers na yan, kung sino yung mga pagpupuntahan nila, hindi natin alam. At hindi naman na-audit ng matino. At kahit naman na-audit, wala man silang pake kung finlagyan ng COA o hindi. So that's 139,000 times 5,000, no? Almost 1,695 million pesos na ayuda. Almost 7 billion. Yes. Ngayon, I actually posted dun sa wall ko, nagtatanong ako, kung kunwari ikaw, meron kang ganyang 695 million pesos and you are in front of a global crisis on petroleum. Gagamitin mo yung 695 million para i-distribute, para ipang-ayuda. Ano yung magiging balik niyan sa bansa? O so ngayon, kung kunwari may 5,000 na sila, subsidy dun sa pambili nila ng petrolyo, ano mangyayari? Ang tingin ng iba, if you want a real help para dito sa pag-manage ng pagmamahal ng petrolyo, remove na lang yung mga taxes sa petrolyo. Excise tax, VAT, and things like that, ganyan. Remove na lang yon. That way, lahat ng sektor makikinabang doon sa reduction. Lahat ng sektor makikinabang doon sa pagiging reasonable, at least kahit pa paano magiging reasonable ng presyo ng petrolyo. Hindi masyado tayong masasaktan dyan sa price hike na yan. Yun yung sinasabi ng iba. But of course, it will take time bago nila magawa yan kasi that will need some sort of legislation. So kaya meron kang 695 million pesos. Anong gusto mong gawin doon? Gusto mong iayuda? Okay, fine. Sige, iayuda mo yan. Iaayuda mo siya, ang pagbibigyan mo sa kanya ay mga tricycle driver at mga PUV driver. Ang negosyo ng mga PUV drivers is to bring you from point A to B. Right? Binawi niya ang fare hike sa transport. Kasi normal pa naman daw
di good luck. Kaming mga walang sasakyan, walang ayuda, sabi ni R.S. Tanduyan. So anyway, paano yung paano yung mga producers? Yung mga producers natin, lalo-lalo na yung mga farmers, no? Ihahatid yan yung kanilang mga binebenta sa palengke. So ibig sabihin, if they're not going to be subsidized, well, sabi nila meron naman daw iaabot na ayuda sa mga farmers din na separate. Pero ang pagkain, pag hindi mo na panatiling affordable yan, hindi ba dapat yun yung unang iniisip ng presidente? Na pag nagtaas tong mga to, ano yung una mo dapat isipin? Hindi ba dapat ang una mong isipin is yung epekto niyan sa presyo ng pagkain? Ayun. With all due respect do sa mga kababayan nating nagda-drive ng tricycle, or ng jeep, or yung mga PUV drivers natin. Of course, sa kanila, dun nakasalalay yung kanilang kita sa araw-araw. Pero kahit bigyan mo sila ng subsidy, kung sobrang mahal pa rin ng pagkain, at hindi na control yung presyo ng pagkain, kahit bigyan mo sila ng subsidy, hindi nila masasagot yung pangangailangan nila sa food. Sabi, question po, yes, may ayuda mga tricycle, pero di naman sila nagbaba ng pamasahe. Sabihan mo, may subsidy kayo. Sagot nila, sa TV lang meron, di sila nakatanggap. Correct. Kasi sa totoo lang, yung ayuda na. Kung 695 million pesos ayuda, 5,000 per tricycle driver, halos 1 billion, putang ina, seryoso tayo dyan? I mean, why is it acceptable na why is it acceptable na nagsusunog tayo ng ganyang karaming pera para sa isang bagay na wala namang balik? Granted na importante yung directly affected ng gas price hike, food security should be treated in equal terms. Actually, yung food security, yun yung dapat unang-una. Yun dapat yung first, food security, above anything else. You want to make sure na may makakain yung taong bayan, or at least magiging accessible sa kanila yung pagkain. Sure kaya na makakarating lahat sa mga drivers na need ng subsidy, or baka magamit yung pera na yan sa pagpirma sa impeachment EVP. Pag front ng ayuda sa mga driver, parang ayuda yan na mga tupad-tupad na hindi naman nabigyan. Kupit-kupit na naman yan, mali-maleta, sabi ni Jumel. Actually, sa totoo lang, I'm sure meron talagang kurakutan dyan. May mga kwento nga na ang natatanggap lang ng tricycle driver ay 300 pesos. 300 pesos lang ang natatanggap ng driver. Sabi ni Constance, nagnad at peptides pa ako for health and longevity. Mamamatay lang din pala ako sa gutom. Ayan. At least kaya mong tiisin ng gutom. Hindi ka basta-basta magugutom ng mabilisan. Ibang tricycle drivers, ginamit lang sa inuman yung ayuda nila. Nakwento ng driver na naghatid sa akin. Yun nga, hindi talaga yun yung hindi talaga. Ayuda na nga lang yung solusyon na kaya mong gawin. Hindi mo pa tinalinuhan, hindi mo pa ginalingan, hindi mo pa binigyan ng ayuda yung talagang dapat na makareceive ng ayuda. Kung 5K ang ibibigay, 139 lang matutulungan. Yes, oo, 139,000 daw yung kanilang projected na mabibigyan ng ayuda. So, it is at least 695 million. Siyempre, magpapasweldo ka ba dyan ng mga health worker, ng mga social worker, ganyan-ganyan. Kasi sila yung magpapamudmud ng pera di ba? Mga empleyado ng munisipyo, ganyan. Sabi ni, namigay ba ng ayuda si VP? Na topic kasi siya ni Atty. Libayan na pareho lang daw si VP kay BBM. Puro ayuda. Yung Office of the Vice President, meron kasi talaga siyang mga programa on financial assistance. And naman si Atty. Libayan, minsan kasi parang hindi rin naman nilalagyan ng context The Office of the Vice President was turned into a humanitarian office by Leni Robredo. So anong ibig sabihin nun? So wala talagang ibang function ng ang Office of the Vice President but to give help. So meron talagang financial assistance, burial assistance, kemerot, ayuda talaga yung trabaho ng OVP. It is not as if merong ibang function na pwedeng gawin si Inday doon sa opisina niya bilang Office of the Vice President. Ngayon, yung presidente, marami siyang powers and authority. Hindi siya dapat malimit lang sa pagbibigay ng ayuda. Diyos ko po naman. Kasi siya yung nagka-craft ng policies Yung mga ganyan kasing mga analysis, yung hindi nag-iisip. Oo, because that is what the office is all about. It was turned into a humanitarian office during the time of Leni Robredo. Yun lang talaga, para dun talaga yung budget. Nung nanghingi ng budget, ang OVP, para talaga yun sa burial assistance, magnegosyo paday, para dun sa mga programa yun na yun. Humanitarian office siya, so pang-ayuda talaga siya. Yun talaga ang role ng Office of the Vice President. Pero ang presidente, Diyos ko po naman, ano ba ang power ng presidente? Ang power ng presidente, mag-shape ng policies. Bakit yung presidente, panay ayuda lang din ang ginagawa? 'Di ba? So yung mga ganun, yung mga unfair na pagkukumpara, walang lalim yung pag-aanalisa. Ano ba naman yan?
Sana kinakausap mo na ng admin ng negosyante at pinush ang strict implementation ng pag-monitor ng supply at presyo ng fuel. Hindi talaga solusyon ng ayuda. Kahit sa TV, pag pinanood mo, yung mga binigyan, hindi ginagamit ng mga tao para sa gasolina. Naging pang personal na gamit siya. Baka dapat nagpatupad ng mahigpit na price lock ang admin, sabi ni Jesty. Ano talaga, hindi talaga targeted yung solution niya. Na parang, ibigyan mo ng ayuda yung mga tricycle driver. Kasi yung problema natin sa oil, aside dun sa presyo na mataas, problema rin natin yung supply. So, ngayon, after maubos ng ating reserve, paano natin mare-replenish yan? 'Di ba? Nakakadiri daw kasi yung mga Duterte at Marcos nagagantihan lang. Dapat daw yung walang kulay at for good governance talaga. I think yung mga ganong linyahan ng mga tao, ito yung mga taong walang alam sa politika, walang alam sa Philippine politics. Okay? Ang landscape po ng Philippine politics is really about choosing a side. Kasi demokrasya tayo eh. 'Di ba? So ibig sabihin, kung sino yung available na leader, kampihan talaga 'yan. Boboto ka eh. So ngayon, kung meron tayong araw ng reckoning, which is the election day, the people are bound to make a choice between opposing sides. Ngayon, yung mga drama nila no, nagagantihan na lang kineme, ganyan. Well, if it's not Duterte and Marcos, it's going to be other names. That's just the reality. Yan yung dinidikta ng sitwasyon na meron tayo dito. Yan yung dinidikta ng political structure natin sa Pilipinas. That you are going to choose regardless. So yung mga sinasabi, dapat yung walang kinikilingan, kinemer, tsaka yung good governance talaga. Bakit? Tingin niyo ba walang nakikitang good governance yung mga Pilipino sa mga Duterte? Tingin niyo ba kinakampihan ng mga tao ang mga Duterte just because Duterte sila? Alam mo, ayan yung mga yung mga self-righteous na, dapat walang kulay at for good governance lang talaga, ganyan. Parang, walang kulay. Pag dumating ang araw ng eleksyon, regardless, meron kang kulay. Either dun ka or dito ka. That's just the political structure of Philippine politics. Unless baguhin nyo ang sistema. Unless hindi na tayo, direct democracy. You cannot stop people from picking a side. Pagkatapos yung mga tao na nagmamalinis, na sinasabi nila, doon tayo sa walang kulay. Yung walang kulay, that is also another side eh. You're making your own side. So anong pinagkaiba mo doon sa Marcos Duterte side? Kung doon ka pupunta sa walang kulay. Yung sinasabi niya walang kulay, basically that's the third side. You want to create your own side. And yung mga ganyang klaseng tao na mag-reason out, these are people who are just hypocrites. You are not recognizing the political structure that we have here in the Philippines. Actually, matagal ko nang sinasabi yan eh. Kasi yung sa Karambola before, sinabi rin nila nakakalungkot ang politika sa Pilipinas dahil nauwi na lang tayo sa dalawang pamilyang nag-aaway, ganyan-ganyan. Di palitan nyo yung sistema. Kasi kung ayaw nyo ng ganitong sistema, kung ayaw nyo nung mauuwi tayo doon sa mga dalawang kandidato or dalawang manok natin na nag-aaway, palitan nyo yung sistema. Imbes na pangalan isusulat natin sa balota, gawin nating partido. O di tapos ang away pamilya. So, yung mga tao na sobrang nagpapaka-plastic, na they want to appear as they are on a higher plane when it comes to analyzing the Philippine politics. Yung hindi doon tayo sa walang kulay. Walang kulay is just another side. You have Marcos Duterte, walang kulay. Ano lang kayo? Imbes na dalawa yung pader, nagdagdag ka lang ng isang pader. Ganun lang yun. And at the end of the day, yung mga tao mamimili kung saan pader sila. Ngayon, kung ayaw ninyong piliin ng mga tao ang apelido or ang pangalan, di baguhin yung electoral system. Huwag kayong mag-iiyak at magreklamo na hindi dapat kasi Marcos Duterte lang, hindi lang kasi... Without really thinking of the real situation in Philippine politics and the Philippine structure of politics, they are just hypocrites. I find it really hypocritical, yung sa mga tao na ganyan magsalita. To be fair, hindi lang naman si Libayan yung unang nagsasalita ng ganyan eh. Na dun tayo sa walang kulay. Ulul, sino kayo? Diba? Gusto nyo kayo yung piliin? Dun tayo sa walang kulay. Sino walang kulay? Sino walang kulay? Kayo? So kayo ang pipiliin? Ulul. Diba? Patanangin nyo muna, magbigay muna kayo ng patunay na kayo ay dapat piliin ng taong bayan. Long-time batas natin community member here, Attorney Libayan lost his magic when he started branding himself as political strategist. Kung legal education ang habol, mas natuto ka kay Attorney Abayon. Yes, I think, yeah. Oo. Ako rin actually nakikinig ako ng live ni Attorney Libayan for the longest time. Pero nung inaway-away niya ako tungkol dito kay Magalong, which I am ultimately proven correct, 'di ba?
ikaw magaling ka sa batas-batas, abogado ka eh. Pero pagdating sa politika, Bex, mas may foresight ako sa inyo. 'Di ba magsama-sama pa kayo. Mas may foresight ako sa inyo. O ano nangyari sa analysis natin kay Magalong? I was frigging correct. 'Di ba? Ayun. So, yung mga sa akin, yung mga i-reduce ninyo, yung mga nagawa ni VP, yung mga nagawa ni PRRD na, ay hindi, parehas lang sila ni Bongbong Marcos. Saan silang banda naging parehas? Spare tire ba si Bongbong Marcos? Si Inday, spare tire siya. Parehas ba sila ng mandato? Hindi sila parehas ng mandato. 'Di ba? Parehas lang sila panay ayuda. Well, if Inday is doing ayuda, she's basically doing her mandate. She obtained the national budget of X amount specifically because the thrust of her office is about assistance. So ngayon, si Bongbong Marcos, na ang lawak-lawak ng mandato, ang lawak-lawak ng budget, at ang dami-dami niyang kailangang tugunan na problema, at ayuda lang ang binibigay niya sa atin, they are not on the same page.